Yes, start na tayo. Okay, ang title ko tonight is Live to Please God. Sige, before that, let's open it in prayer. Panginoon, maraming salamat, Lord, for this night. Lord, we gathered in your name that you are in the midst of them. We acknowledge your presence tonight. Lord, every word that will come out of my mouth will only come from you, and it will go directly to the hearts of the people tonight na ito ay mahawakan nila, maliwanagan sila, mapanghawakan nila at maging totoo sa kanila, Panginoon, ang salitang manggagaling sa inyo nang ito'y magamit namin sa araw-araw, pagkat ito ang salita mo, this is bread, this is manna, nagagamit namin ito. And magiging totoo ito habang ito'y tinatanim namin sa aming mga puso. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. All right. Ang title ko tonight is Live to Please God. Will be ang pupuntahan natin chapter is 1 Thessalonians 4. Pero nakuha itong title na to from the NLT version. Yung NLT version kasi may mga titles yun. So ito yung title niya is 1 Thessalonians 4. So yun ang dadaanan natin ngayong gabing ito. Sige, ang title ko, Live to Please God. Now, we're not living to please God to get anything from Him anymore. Pero syempre, being the God Himself, He is the sobrang punong-puno ng pag-ibig at sobrang bait at sobrang dakila. Hindi mo na maiiwasan sa kanya mag-bless pa, hindi mo na maiiwasan sa kanya mag-reward pa. So ang first verse ko for us is the Hebrews 11:6. So paano ba natin i-please si God? Wala namang ibang paraan at wala namang ibang pamamagitan para ma-please natin ang Panginoon kundi ang pananampalataya. Kaya sabi sa Hebrews 11:6, it says that without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. So if we are to, kung ito nga, mabubuhay tayo to please God, hindi natin siya mapiplease kung wala tayong pananampalataya. Kaya nga, the first time na na-please natin siya, the moment nung naniwala tayong siya ang Diyos natin na tagapagligtas at tinanggap natin siya. So napiplease na siya sa atin. Now, ito yun eh. Kapag ka naniniwala ka sa kanya, natural yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo, hindi lang yan mananatiling paniniwala lamang. Manganganak yan. So, paano nanganganak yan? Nanganganak yan ng gawa. Ibig sabihin, syempre, ang response mo dyan, pagka naniwala ka, may gagawin ka. Hindi lang basta inisip mo, hindi lang basta naniwala ka, mamumunga yan at gagawin mo yan. And as your pastor, at bilang pastor ng calling ko, it is really my duty na sabihin ito sa inyo kasi may mga bagay kasi na hindi natin naiintindihan, lalong-lalo na sa Christianity. Somehow, syempre, when we talk about grace, yes, there is grace, pero nalulito sila, naguguluhan sila. Yung iba, sige, grace na, grace na, grace na. Pero you have to understand that when you are operating under grace, you are under the influence of grace. So, ano ibig sabihin nun? Syempre, kung under grace ka, di natural yung lumalabas sa'yo out of grace. So, ano ibig sabihin ng out of grace? Eh, di yung mabubuting gawa na bigay ng Panginoon sa atin kung sino ka talaga. Because we don't identify ourselves with who we are in the flesh and who we are in ito dito sa mundong ito, but who we are in the spirit. At nandyan ang Panginoon para sa atin, nandyan na sa atin. Ngayon, bilang pastor nga ninyo, at doon sa, ito yan eh, may mga tao kasi na minsan hindi naman ayaw naman magpapastor, ibig sabihin eh ayaw magpa-disciple or ayaw naman makinig. Alam mo, from the word disciple itself, it means learner. So, ibig sabihin natututo ka. Kailangan we need to be teachable. At hindi lang naman yan doon sa mga disciple kasi I myself is being discipled by the Holy Spirit also. And for the people that I honor. So, ibig sabihin, ano yan eh, dapat nakikinig tayo dahil hindi ibig sabihin na ka na sa pulpit, nagtuturo ka, eh hindi ka na rin pwedeng i-rebuke ng Holy Spirit. Pero once na natanggap mo yun at sinasabi siya ng Panginoon, dapat matuto ka rin mag-repent at ayusin kung ano yung dapat na ipagawa. Amen? So na, gusto kong daanan natin dito, if faith is truly working in you, at naniniwala ka sa Panginoon, that you believe every word God tells you, so if God tells you to change something na sa tingin niya at alam mo from the word na hindi tama, ito'y babaguhin mo eh. And these directives, itong mga directives na to, yung mga bagay na ito, if not from the word, it comes from and it comes through your discipler. It comes through your pastor. It comes through your leader. Nasasabi niya, nababanggit niya yan, pagkat hindi lang naman yan sinasabi, at hindi lang naman din namin tinuturo ito rito para dahil ito'y galing lamang sa amin. Actually, when I preach, I don't just preach just for the sake of preaching. I don't just teach just for the sake of teaching. Hindi lang ako basta nagtuturo sa inyo na basta may maturo lang, hindi.
It takes time and I really put time in it na makausap ko ang Holy Spirit kung what is needed to be preached, kung ano yung kailangan yung marinig. At naniniwala naman ako na alam nyo na nako-confirm sa inyo ng Holy Spirit yan. Kaya pag may mga bagay na ganyan, na may in-honor tayo, somehow makikita natin na, yeah, oo nga, ito nga yung dapat mong ayusin. Oo nga pala, ito dapat mong ayusin to. Oo nga pala. Hindi lang yun. Hindi lang naman sa mga pastors dumadaan yan. Hindi lang naman sa mga leaders nyo. Sometimes it comes through your parents also. Okay, mga kuya nyo who knows the word and is willing to be used by God para iparating sa inyo. And so this letter of Paul, dito tayo pupunta sa Thessalonians, ito yung sinasabi niya dito eh. Kaya nga sabi ko dito ko nakuha yung title ko sa NLT, yung live to please God. Pero ang gagamitin kong word and translation is the New King James Version. Sige, we'll go to the 1 Thessalonians 4. Start tayo sa verse 1. Sabi dito, finally then, brethren, we urge and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you receive from us how you ought to walk and to please God. So alam niyo mga kapatid, dito pala makikita mo, sinasabi niya na sa Thessalonians na, alam niyo, natanggap na nila eh. Kumbaga, alam niyo na ito. Uulitin ko lang yun ang sinasabi ni Paul eh. Yung sinasabi nila dito sa Thessalonians, nasabi niya, alam niyo na ito eh. Actually, alam niyo mga kapatid, alam niyo na ito, uulitin ko lang ulit sa inyo. Diba? And so, ganun din ako sa inyo ngayon. Yun din ang ginagawa ko sa inyo ngayon. Itong mga bagay na ito, itong mga itatakin natin ngayon, itong mga binabasa ko na ito, nabasa nyo na ito eh, by yourself. Nabasa nyo na yan. Maliban dyan, I'm sure, naituro na rin ni Brother Ron ito in the past, o baka nadaanan ko na rin ito in the past. Pero tonight, gusto lang ipaalala ng Holy Spirit sa atin, itong mga bagay na alam na rin natin talaga. Alam nyo, sa gospel kasi alam nyo, hindi naman talaga paramihan ng alam eh. When it comes to the gospel, when it comes to the good news, hindi ito paramihan ng alam. Kahit na napakarami mo pang alam, pero hindi totoo sa iyo yan, baliwala yan eh. Hindi yan paramihan. Ang usapan dito, ang importante dito is gaano ba katotoo sa iyo yung alam mo. Minsan nga, napakarami mong verse na alam, napakarami mong verse na binabasa, napakarami mong verse na memorize. Alam mo, mas importante ba kayo, merong isang single verse out of the 12 verses na siguradong alam mo na totoo at naniniwala kang yan yung sinabi ng Panginoon. At kapag kaya, may bunga yan. Nagagawa yan. May resulta yan. Lumalabas sa iyo yan. Pwede ka simple yan eh, pwede kang magsabi na may Jesus ka, pero halos di makita si Jesus sa'yo. Pwede yun eh, bakit? Kasi hindi ka naniniwala na may pinababago sa'yo, sa ugali mo, sa salita mo, o sa gawa mo, hindi siya makita. Alam mo yung word. Pero nabasa mo yung word. Kaya mo pa nga ikot eh. So paano yun? Is it pleasing to God? Of course not, kasi hindi ka naniniwala in the first place, kaya hindi lumalabas sa'yo. Ibig sabihin, ang pinanawalaan mo, yung sarili mo lang. Hindi ka naniwala doon sa sinasabi ng Diyos na sinasabi na dapat yan ang lumalabas sa'yo. Nakukuha niyo ako? It does not mean, okay, para maliwanag, it does not mean He hates you or condemns you. Hindi lang pleasing sa Kanya. Nagigets niyo ako? And then you always ask yourself, walang breakthrough. Ba't gano'n? Walang breakthrough, walang reward, walang favor. Hebrews 11:6, anong sabi? He is a rewarder for those who diligently seeks Him. Amen? So yung mga reward na yan, these are the supernatural favors of God that overtakes you. Kaya alam nyo, madami dyan, sabi ko nga, marami dyan, memorize yung buong Bible, pero kung makapagmura, wagas. Kung makapanira sa kapwa, wagas. Kung makapangdugas, wagas. Alam mo yun, may mga ganyan, bakit? Kasi knowledge lang, head knowledge lang, hindi revelation knowledge. If the truth is truly revealed to you, magre-rema yan. At anong kasunod niyan? Action. Lalabas yan. Hindi pa pwedeng hindi. Simple lang yan eh. Pag ang tubig, pinakuluan mo, kukulo. Pag ininitan mo, kukulo. Hindi pwedeng hindi kumulo yan. Hindi pwedeng magyelo yan. Ininitan mo eh. Inapuyan mo eh. Nakuha niyo ako? So pag ikaw naniwala ka, tinanggap mo, alam mo kung sino ka, automatic lalabas talaga yan. It's bound to come out. Nakuha niyo ako? Action ng kasunod yan. Kaya as Paul reminded the Thessalonians, nasabi ni Paul dito, I remind these things to you once again. Huwag niyong lilimutin who you have inside. It's supposed to come out. It is why tonight, this is what the Holy Spirit wants to remind us. Hindi lang kayo, pati ako. Nire-remind sa atin ng Holy Spirit ngayong gabing ito na huwag niyong lilimutin kung sino nandiyan sa inyo. It's supposed to come out.
Hindi tinatago or pinapatong lamang si Christ. Hindi lang siya number 1, siya yung buhay mo. Magkaiba yun. Kasi pag may 1, may 2, may 3. Pero ito si Christ, wala siyang kasamang 2 at 3. Siya yun, buhay mo. Siya yun, lumalabas sa'yo. Nakuha niyo ako, hanggat buhay tayo, mga kapatid, there are always areas in our lives that needs development. Okay, hindi pwede, okay, nandiyan na ako eh. Alam ko na yan. Steady na yan. Yan na yun. Hindi. Hanggat nabubuhay tayo, pwede pa rin tayo mag-excel dyan. Pwede pa rin ma-develop yan. More and more. Amen? So sabi sa verse 2, for you know what commandments we gave you through the Lord Jesus. So what Paul is saying here, yung commandments na sinasabi niya dito, syempre, yung mga katuruan na itinuro na nila noon na sinasabi na galing sa Panginoong Hesukristo at hindi lamang sa Kanya galing. Amen? At itong mga ito, hindi naman ito naisip niya lang. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, before I started ito bago ko inimpisahan ito, hindi lang naman kami nagtuturo dito so just for the sake na may maturo. Nung tinuturo namin dito, we make sure that we really hear from the Holy Spirit and this is what the Holy Spirit wants to tell you. Amen? And we are teaching through the authority of Jesus Christ. It's the same thing na ginawa ni Paul dito. Christ's words, Jesus' words through Him. Which is why every time when I open up in prayer, that every word that comes out of my mouth comes from Him. In the name of Jesus Christ. Amen? It's not my words but His. Hindi ako nagtuturo para, ito yun, minsan mga ano pa nga yan nagkakaroon pa ng mga ganyang problema, nagkakaroon pa ng mga ganong babanggitin, ano? Alam mo, hindi ako never in my life that when I started teaching, hindi ako nagtuturo para may patamaan na tao or even i-manipulate yung tao, never. What I speak comes from Him. Kaya pag ikaw na-condemn, hindi siya narinig mo. Automatic yun. Kasi alam mo, condemnation is from the enemy. Pero pag ikaw na-convict, you know it's Him. Alam niyo naman kung paano tayo nako-convict. Yung convict niya is may pagmamahal na kasama yan. Na alam mo, Lord, yes. Automatic ang lumalabas yung repentance. Amen? Kaya bagitin ko na 1 Peter 4:11, hindi ko na dinagdag dito eh. Do you have the gift of speaking? Then speak as through God Himself for speaking through you. Do you have the gift of helping others? If you have, then do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to Him forever and amen. Amen? So yung mga bagay na sinasabi natin, not just comes from us, but comes from the Holy Spirit that wants us to speak, that wants us to give, that wants us to help, that wants us to encourage. Parang ibinanggit kanina ni Sister Nabi, na yung mga time na gulong-gulo siya, ng mga time na somehow, syempre, andyan ang flesh, andyan yung mundo, natatakot ka, kinakabahan ka, then there was a sister, and there is a sister in Christ na nandun sa kanya standing in faith with her. Why? Because that woman, yung tao na yon, also heard from the Holy Spirit, uy, kausapin mo siya, tapos, kailangan niya ng tao na mag-stand in faith for sa kanya ngayon. Nakuha niyo ako? Kaya nandyan yung isa't isa eh. Walang hindi abot ang Panginoon para mag-manifest siya ng power niya sa atin. Amen? Kasi even ako, when I am convicted by the Holy Spirit, ako mismo sumusunod din. Repent din ako pag may mali. Nakuha nyo? Galatians 1 even talks about that. Kaya nga, di ba, pag mali turo mo, mas mabigat kasi marami ka nadadamay eh. Nakuha nyo? Kung hindi lang ikaw. Let me continue. Verse 3. It says in verse 3, next slide. So verse 3, for this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Now this one, ito yung isa sa mga bagay, na ito yung isa sa mga general will of God. Ito yung mga general will ng Panginoon na we find in the Bible. Kaya kumbaga, kung magba-Bible search ka, hanapin mga will of God, ito yung isa sa mga lalabas. Amen. Talagang matindi yan. Palagay talaga yan dyan. Now, this one, general will ng Panginoon, kaya ito yan eh. Kaya sabi ko, minsan may mga bagay o may mga Kristiyano na tanong ng tanong, hanap ng hanap at hingi-hingi ng specific will o specific directives, tapos yung general will, hindi naman magawa. We have to understand na dapat yung general will, nagagawa natin bago natin asahan na mabigyan tayo ng directives what needs to be done na susunod. How can you expect na mas ma-reveal sa iyo yung specific kung yung general will hindi natin nagagawa? Amen? Now, yung sanctification dito means separation natin from evil ways. Yung ibig sabihin ng sanctification. Okay, para maliwanag lang. Kasi we always say, alam naman natin that we are already sanctified, justified, qualified. Okay, dalawa kasi yung sanctification na yan. Yung sanctification na yan, it happens in our born-again spirits.
Sa espiritu natin yan. Yung born again spirits natin yan, yung justified, qualified, sanctified. Kahit ano pa gawin yan, hindi nagpa-fluctuate yan. Kahit paano mo nangyari sa actions na ginagawa mo, dito sa mundo, hindi nagbabago yan. Sanctified yan. Amen? Kahit ano pa gawin mo, sanctified at sanctified yan. Pangalawa, hindi pwede naman na hanggang spirit lang kasi yung sanctification. Nakuha niyo ako? Kailangan lumalabas yan. Yan yung nasa-sanctify araw-araw in our body. Di pinalalabas natin yung sanctification na natanggap na natin in our born again spirits. Amen? Kasi ang nagpa-fluctuate yung actions natin. Ang nagpa-fluctuate yung body natin dito sa physical. Pero doon sa spiritual, matibay yan. Selyado yan. Nakuha niyo ba ako? Hope you're getting me. Ngayon, kung saan ka nakafocus, di natural, yun ang lalabas. Kung nakafocus ka sa mundo, ang lalabas sa'yo, mundo. Pero kung nakafocus ka that you have the sanctified spirit on the inside of you that was justified, that was qualified, that is the righteousness of God, doon anong lalabas? E di syempre, kung anong ugat, yun din ang bunga. Kung anong puno, yun ang bunga. Amen? So kung yung will niya is to abstain from sexual immorality, will be just automatic when you focus on who you are. And who are you? You are the righteousness of God. You have been sanctified, you have been justified, you have been qualified. Amen? Yung sexual immorality na binabanggit dito ni Paul is about fornication. Sex outside of marriage. Just to give you a short testimony. Even me, when I started, when I first believed Jesus Christ, nung una ko siyang tinanggap, actually, tinanggap ko siya way back when I was 15 years old ako. Pero hindi naman ako na-born again. Ibig sabihin, tinanggap ko lang siya as my Lord and Savior, pero somehow hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala ng gusto. Okay? But on the time na nakilala ko siya, wala pa akong knowledge of the spirit, soul, and body and everything. I just started to read my Bible, pero tinanggap ko na siya. I already had that conviction in my spirit na, yung sexual immorality is not right. Tatlo na ano ko noon at that time. Hindi pa kami kasal ng misis ko. So what I did, I abstained. Nag-abstain kami until the day that we got married. That was a year after. Bakit ko ginagawa yun? To receive anything from God ba? No, I'm doing that not really just to please God, but dahil mahal ko siya, ayoko nasasaktan siya. Kasi alam ko, nabasa ko, nakita ko sa Holy Spirit. Actually, ito yun eh. Bago ko pa nabasa sa Bible yan, sinasabi na ni Holy Spirit sa akin. Tapos nung binasa ko sa Bible, na-confirm, okay, totoo, ito nga yung sinasabi nyo. And this is what I need to do. Yung conviction, pag na-convict ka, automatic may action na gagawin yan. That's what I did. Nagawa ko yun. Yun lang, na kinasal kami. Because that's the will of the Lord. And from there, doon nag-uumpisa yun eh. Kasi nag-uumpisa kang umapak sa will ng Panginoon when you receive Jesus. And then you get to read the word, naiintindihan mo ngayon yung mga will niya, yung mga general will niya, then unti-unti mong ginagawa yun. Pag nagagawa mo na yung mga yan at naging ikaw na yan, doon na ngayon dahan-dahan lumalabas at sinasabi sa iyo yung mga specific will niya para sa iyo, yung calling niya para sa iyo, kung sino pupunta mo, saan ka pupunta at anong gagawin mo. Amen? Kaya dito papasok yan in verse 4, it says that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Yung iba dyan naniniwala sa mga possession, napoposes ka ng ibang spirit, hindi na tayo pwede mapossess ng ibang spirit. Kung naniniwala, well, kung di ka born again, kung di ka tinanggap si Jesus, baka pwede pa mangyari yan. Pero kung naniniwala ka sa possession, dapat alam natin, tayo may hawak ng buhay natin eh. Nakakuha nyo? Tayo may hawak ng soul natin eh. Kung tutusin, pwede tayong sumunod doon sa sinasabi ng spirit. Amen? So, ibig sabihin, we can possess this vessel. We can possess this body. Amen? Nakuha nyo sa sarili mong katawan. Sa'yo yan eh. So, let it submit to you. At nagsasubmit ka sa Holy Spirit. Tsaka tandaan natin, ang katawan natin is temporary homes lang naman natin ito. Ingatan pa din naman natin. So, we may live in holiness and honor. Kumbaga dyan papasok, respeto ng ibang tao din sa inyo, especially the non-believers. Amen? Hindi mo naman yan kailangan ikwento pa na, oh, ito ginagawa ko, ito ginagawa. Hindi, kusang lumalabas yan sa iyo. At napapansin ng iba yan. Kumbaga dyan papasok, respeto ng ibang tao sa inyo, especially the non-believers. Sanctified na tayo eh. Kaya nga even magmura, isipin nyo na lang, even magmura. Even yung magmura, yung magnakaw, yung manloko, yung manira, di na nga natin magawa yan eh. Alam mo kung tutusin, kahit pare-pareho lang yung masasama, yun yung simple na hindi mo sinasadya na may masabi kang hindi maganda tungkol sa ibang tao. May conviction ka kagad eh. Nakuha niyo ako? Alam mo yun talaga, ba't ko nasabi yun? Ay, hindi ata tama, ay, mali ata. Alam mo yun, meron kang conviction eh. Sinasabi ng Holy Spirit, oo, teka muna, hindi na ikaw yan. Ba't mo ginagawa yan? Diba? There is a part in you. There is a part of you, and that is the Spirit telling you that that's not you. So what do? Repent.
At pag nag-repent, yes, hindi nga dapat, hindi, mali nga yun. Then what do you do? Siyempre, after ka nag-repent, kung meron kang hindi magandang nagawa, what do? You apologize. You speak to the person, punta ka doon sa tao. Nakuha niyo ako. I'm forgetting this. And then in verse 5, it says here, not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God. Sabi ko nga, itong laging sinasabi ko eh. Alam nyo, hindi tayo yung dapat na umaayon sa mundo. Kaya nga Romans 12, do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya nga tayo nagbabago ng isip natin. Hindi tayo yung dapat na umaayon sa mundo. Alam niyo sino dapat umaayon? Yung mundo ang aayon sa atin. Hindi tayo yung nahahawa sa mundo, mundo ang mahahawa sa atin. We are the light of the world. Eh, mundo darkness eh. Ngayon tayo dito, puro tayo liwanag. Pag lumaki sa mundo, yung mundo magliliwanag. Hindi pwede ikaw yung mahawa sa darkness. Amen? Hindi rin tayo lalong-lalo na nahahawa sa mundo. Mundo ang mahahawa sa atin. Tawa nyo, dapat buong-buo sa inyo yan with conviction. Dapat maawa dyan. Kasi I know who I am. I know who Christ, I know that the God that I serve died on the cross for me and now lives on the inside of me. Pag alam na alam mo yan, hindi pwedeng mahawa, hindi ka pwedeng mahawa dun sa mga masasamang gawa ng tao. Sila makikita si Jesus sa inyo. Amen? Eh sabi ko nga sa inyo kanina, hindi number one si Jesus ang buhay mo. And from Him, we live our lives to please Him. Not for the intention of having a reward, but because sabi ko nga sa inyo, na-bless na tayo. At alam naman natin, ang Panginoon, karakter niya na yan, siya mismo yan, the word goodness came from Him. Hindi lang siya good, siya yung good. Siya yung pinanggalingan ng good. So, siya yung pinanggalingan ng good. Hindi mo may iwasan mambless ng mambless yan. Yan yung bless ka na, binibless ka pa. Nakuha niyo ako? Yan ang katangian ng Panginoon eh. Diba? So tayo, we're pleasing Him, not really looking for a reward anymore. Kaya alam din natin, hindi niya mapigilan yung sarili niyang i-reward tayo eh. Nakuha niyo yun? God is a rewarder. Because why? Because we earnestly, diligently seek and believe Him. And not just that, sabi ko nga sa inyo, yung belief, yung paniniwala, yung pananampalataya, nanganganak ng action yan. 7 verse 6. Let's go to the next slide. In verse 6, it says that no one should take advantage of and defraud his brother in this matter, because the Lord is the avenger of all such, as we also forewarned you and testified. Now, kanina, di ba, not to take advantage of the body or other else's body, yung sinasabi kanina, not to live immoral lives, di ba, yung sex, and yung fornication, will of God yun sinasabi na yun ang will of God para sa'yo, hindi ka dapat ganoon. Pero dinugtungan niya ngayon ito. Now, hindi ibig sabihin na mas matindi ito kasi sinabi niya dito, avenger siya. So, ibig sabihin, dito i-avenge niya, dun sa isa, hindi. Hindi. Parehas lang ito. This simply means, if it is the will of God for us to live morally, kasama yung panggagansyo dyan, kasama yung panggugulang dyan, kasama yung pagsisinungaling dyan sa kapwa mo as a believer na hindi mo dapat ginagawa. Lalong-lalo na sa kapatid mo. Amen? Sa kapwa mo believer lang, baka naman mamaya pala, biglang, teka muna, sa kapwa believer lang pala, di ibig sabihin, sa non-believer, pwede. Naku, pag yan talaga ang tinanong mo, masasapot. Hindi mo dapat tinatanong yan, kasi kahit sa non-believer, hindi mo dapat ginagawa yan, dahil hindi na ikaw yan. Amen? Good example ka eh. Why? Because Jesus is in you. Gusto ko lang linawin tong pang-avenge niya, yung sinasabi niya rito. What God is telling here is this. Hindi niya paparusahan yung nanloko sa'yo. Remember, God does not impute sins anymore. And He does not, hindi na siya nagbibilang ng kasalanan. Hindi siya yung Diyos na nakabang sa gagawin mong kasalanan. Ito. Hindi siya Santa Claus na sinasabi na you better watch out, you better not pout. Tingnan mo, diba, you're naughty, you're nice. Hindi siya ganun. Hindi ganun ang Diyos natin. Hindi siya naglilista ng mga masamang ginagawa mo. Pero ang ginagawa ng Panginoon, doon sa mga gumagawa ng kamalian, doon sa gumagawa ng hindi maganda sa kapwa, lalong-lalo na sa brethren, is God will put things to light doon sa tao, doon sa isip ng believer na gumawa ng mali. Tandaan nyo, ang Panginoon natin, mabait yan, pero hindi enabler yan. Pag mali ang ginagawa mo, hindi ka niya patuloy na hayaan lang na gumawa ng mali. Hindi niya paparusahan, kaya lang dahil sa ginagawa mong mali, dahil nagpapakain ka sa flesh, so to the flesh, reap flesh. And when you're in the flesh, ano mangyayari?
the enemy will eat you alive. Kakainin ka ng buo ng kalaban. At pag kinain ka ng buo ng kalaban at bumalik lahat sa ilang yan, dahil ang kalaban, mahirap sundin yan. Mayayari ka dyan. At pag bumalik lahat ng yan, maintindihan mo yan. That's when everything comes to light. Naku Lord, oo nga, mali nga ako. Ayusin ko na to. Ganun kapabuti ang Panginoon eh. Amen? Pero ang comfort niya nandun sa victim. Doon sa offender naman, o doon sa victimizer, ipapakita niya sa iyan. Kaya lang, ang problema, pag harden na nga minsan yung taong ito, the flesh will really get the best of him. Binanggit ko nga kanina. But pagka i-open niya ulit yung puso niya sa Panginoon, i-open niya ulit, andun naman yun, liliwanagin ng Panginoon ulit sa kanya. Because God is good and loving yesterday, today, and forever. Actually, naturo ko na sa inyo before, ano ko lang, remember sa Genesis 12:3, di ba, binanggit doon, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Yung I will curse those who curse you, yung second curse doon, ang meaning nun is yung someone who was doing you contempt. Ganun yun eh. But yung on the first, yung unang curse na binanggit yun, it's not really curse. Hindi yun yung curse na, paparusahan niya, sisirain niya, gagantihan niya yun ng curse sa'yo. No. It came from the Hebrew word haor. And the haor means light. It means sinasabi even in the Old Testament, ang Panginoon, hindi naman nagka-curse ng ganun talaga. Ang ginagawa ng Panginoon, ibibigyan kanya ng liwanag para maintindihan mo, anak, mali yung ginagawa mo. The same thing na light na nakita ni St. Paul nung siya'y nandun na tinutuligsa niya ang Panginoon. Kaya nga siya nabulag. Nasilaw siya dun sa nasilaw siya dun sa liwanag. Pero doon, nakita niya na, oo nga, ikaw nga ang Diyos, ikaw nga ang tagapagligtas, at ikaw nga ang dapat mong pagsilbihan. Yun ang sinabi ni Paul. Amen? So this is what God does to us. Kung ikaw yung offender, ikaw yung victimizer, bibigyan ka niya ng liwanag para maintindihan mo, oops, hindi ko na nga pala dapat ginagawa ito. Then number 7, for God did not call us to uncleanness, but in holiness. Siyempre, alam naman natin, our call is to be holy and clean. So, if ito na yung call natin at alam na natin na yung nasa loob natin is holy and clean, respond in faith na lang. At anong lalabas sa'yo? Siyempre, holiness and cleanliness din. Amen? And then verse 8, next slide. Just on the next slide, verse 8. Therefore, he who rejects this does not reject man, but God who has also given us, but God who has also given us His Holy Spirit. So now, what I'm reminding you guys tonight, sabi ko nga, banggit ko na rin kanina, hindi naman sa akin galing ito. Kaya nga, verse by verse ko nang ibinigay sa inyo at ipinipaliwanag ko sa inyo, ine-expand ko na lang ng kaunti. Kung i-reject nyo ito, hindi ako nire-reject nyo. Well, of course, si God, yan ang sinasabi lang sa verse na yan. Baka mamaya niyan, hindi nyo lang sa akin narinig ito eh. Baka mamaya niyan, ito, binabasa ko ngayon yan, binabasa ko ngayon dito yan, verse by verse, binabasa ko. Baka nga mamaya, hindi nyo lang sa akin ngayon narinig yan. Baka narinig nyo na for this past few days. Baka narinig nyo na for this past few months. Kaya lang sa iba pinadadaan. Hindi man pinanggagalingan sa verse, pero sinasabi na sa inyo na ito dapat. Ito rin pala yung tinutumbok. Tandaan nyo, walang hindi kayang gamitin si God. Kahit sino kaya niyang gamitin para lang maipaabot na mensahe sa inyo. Okay, masyadong skeptical dyan. Dahil ako, I sometimes hear God through random people too. Pero remember, may gift of discernment naman tayo. Madi-discern natin yan. You need the word for that. Amen? So, hindi ibig sabihin sa kay pastor lang. Amen? Maaaring sa nanay mo, maaaring sa tatay mo. Amen? Ganyan, Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Talagang, ang mabuting ama lang yan. Hindi naman hahayaan lang ng ama na, uy, pag-alagala ka dyan. Siyempre, kakausapin ka naman yan. Humahanap ng moment sa iyong ama mo para kausapin ka eh. Amen? Kaya lang minsan sobrang kabisihan ng mundo, masyado kang minsan, busy-busy kakakorek ng iba, yung sa sarili natin, hindi na natin makakorek. Minsan yung sinasabi natin na dapat i-correct ng Panginoon, hindi na natin napapansin. That is why sometimes we need to step back and check the word and listen to the Holy Spirit and fellowship with the Holy Spirit. Lord, am I still on the right track? Am I still doing what you want me to do? Ito pa rin ba? Baka nalilihis na ako. Amen? And then in verse 9, it says, but concerning brotherly love, you have no need that I should write to you. Tingnan mo daw, ang ganda ng pagkasabi ni Paul dito eh. Hindi ko na kailangan sabihin niya ito kasi mismo Diyos na nagturo sa inyo nito. For you yourselves are taught by God to love one another. Tandaan niyo mga kapatid, nung tinanggap natin si Jesus, the very love of God resided in you. Tumira sa iyo. Yung manifestation ng pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon tumira sa inyo. Sino ba yung manifestation ng pag-ibig ng Panginoon? Si Jesus. Amen? Tumira sa iyo si Jesus. Pag yang nakatira sa iyo at andyan yan, ano ba yung love? It gives.
Huwag na nga nating itawagin, huwag na nating, kasi yung love, si Jesus yun eh. Amen? At anong ginagawa niya? He thinks first of the welfare of others. Amen? He loves. Kasi love is Jesus, and Jesus is love, and Jesus is in you. Ano pa tinuro ng love, di ba? John 3:16, it says, for God so loved the world. What did God do to show the manifestation para maipakita na mahal niya ang mundo? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Anong ginawa niya? He gave His Son. Love gives. Amen? Yun ang manifestation ng love. Sa Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Madali mo ma-overcome yan with good. Why? Because you are good. So huwag ka magpapadala doon sa kasamaan na ginawa sa iyo ng iba. Overcome it by good, with good. Why? Because Jesus, the pinanggalingan ng goodness is in you, and you are good. Amen? Yung sinasabi na yung pagkaaway mo na uhaw, kainin mo. Pag nagutom, pakainin mo. I have testimony. I had an experience of that na may nagawa sa akin yung isang tao, sana grabe nagawa ng tao yun. Pero nagawa ko siyang tawagan, nagawa ko siyang kausapin, nagawa ko pang humingi ng tawad if there was anything na nagawa ko na sa tingin niya, nasaktan ko siya. Why? Bakit ako yun? Kung tutuusin, dapat di ko na dapat kausapin pa siya. Kasi sobrang ginawa niya eh. Pero ginawa ko yun. Why? Because it's not just me. It's the Jesus who lives in me. Amen. And I believe lahat kayo rito, lahat tayo rito, si Jesus nakatira sa inyo. So hindi lang ako ang kayang gumawa niyan, kayo rin kaya niyong gawin yan. When you are directed by the Holy Spirit. Amen. Paano ko nagawa yun? Kasi yun tayo. Bakit? Kasi yung pag-ibig nasa atin. And that is freedom. Last time, nung last na turo ko, nadaanan din natin, di ba, about forgiveness. Kasi pag hindi ka makapagpatawad, ikaw din ang talo eh. Ikaw yung nawawalan ng freedom. So itapon natin yan. Actually, iabot mo na sa Panginoon at papalitan ka ng kapayapaan yan. Amen? And then in verse 10, and indeed you do so toward all the brethren who are in all Macedonia, but we urge you, brethren, that you increase more and more. Ang ganda eh. Makikita mo Thessalonians, and I believe the Thessalonians like us here. Kasi nakikita na ni Paul na ganito na sila. Nakikita na ni Paul na umaapaw yung pag-ibig nila. Pero sabi niya, pero sige pa. Tagdagan niyo pa. Increase niyo pa. Angatan niyo pa. Ano yung sinasabi? Manifested na sa kanila. And I truly believe manifested na rin sa inyo yan. Excuse me, manifested na rin sa inyo yan. Nakikita ko din naman. At doon sa mga hindi pa naman manifest, I urge you, increase more and more. Sinasabi, sige pa, apaw pa, tuloy pa, more. Remember the fruit of the Spirit, against such there is no law. Walang limit yan. Yung love, yung joy, yung peace, yung patience, yung kindness, yung good. Walang limit yan. Sige pa, goodness pa. Sige pa, kindness pa. Sige pa, love pa. Hindi tayo nauubusan yan. Apakan mo yung sinyador, i-floor mo yan. Amen? Sagad mo. Hindi nagbibilang ang pag-ibig. Why? Bakit kailangan mag-increase? Nang sa ganun, kasi as you increase, dito din nare-reveal ni God sa'yo. Nare-reveal ni God sa'yo, ito na. Ito yung pupuntahan mo, dito ka. That's where the specific wills of God are given to us. Amen? And then in verse 11, it says here, next slide, that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands as we commanded you. I ended 2023 with my message. Last service is God's message. God's message for us is, sabi ko, it's time to go to work. And again, this work, eto na naman, dinaanan mo naman. Parang inuulit na naman ng Panginoon sa atin. Work is work. Yes, grace na tayo, pero one manifestation of grace is work. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? I've worked harder than any of you, but yet it was not I, but the grace of God that is in me. Yun ang sinasabi ni Paul. So sa atin yung work na yan, kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo may ginagawa, it's not just us, it's not us really. It's the fruit, yun yung bunga ng grace na nasa atin. Yan eh, grace, faith, tapos action, yun. Grace, tanggap mo yung grace,
Naniwala ka doon sa grace? Anong ilalabas nung paniniwala mo doon sa grace? Action. Nakuha niyo ako? Remember, sa Genesis, di ba ano ba pinagawa kay Adam? Tend the garden. Keep it. Di ba? 6 days work, 1 day rest. Sabbath. It's all over the Old Testament. Sinasabi yan. So, andyan ang word. Di mo mawawala yun eh. Amen? Ang kagandahan yan in the New Testament. Ngayon, in the age of grace, ano rest natin? Kailan yung rest natin? Kasi dati, di ba, 6 days work, then 1 day rest. Sabbath. Eh sa atin in the New Testament, 24/7 rest tayo eh. When you say rest, you're just resting in Jesus. Pag nag-rest ka kay Jesus, syempre yung grace nandiyan na sa'yo. And yung grace ngayon, yung kasi yung empowerment natin to work. Yun yung empowerment natin, yun yung wisdom natin, yun yung blessing natin. Nang sa ganon, yung work of our hands are blessed. O nyo? Pag nakarest ka kay Jesus, ibig sabihin, tiwala ka sa Kanya. Pag tiwala ka sa Kanya, ano respond mo? Siyempre, action. Work. Kaya kasi totoo lang, alam niyo sa 2 Thessalonians, sa next, no, sa second book ng Thessalonians, I forgot what chapter, binanggit pa nga doon, di ba? Yung hindi magtatrabaho, hindi kakain. I forgot the chapter. Just look it up. No, we need to work in order to live. And praise God for us kasi we have grace that empowers us to work and not grow weary and tired. Isipin mo yun, tayo mga Kristiyano, yung nagtatrabaho na hindi napapagod. Ako ano yun? His yoke is easy and his burden is light. Pag binigay nyo, kaya ito yun eh. Pagka ikaw nakakaramdam ka pa ng bigat, ibig sabihin, hindi mo pa binibigay sa kanya. Ibigay mo sa kanya para yung bigat mawala kasi yung sabi niya mag-ang siya. Nakuha nyo ko? You're getting this. Verse 12, that you may walk properly toward those who are outside and that you may lack nothing. Kapatid, when we work, dyan din natin na-attract ang tao, yung mga non-believer. Not that, na papansin tayo. Hindi man tayo nagpapapansin sa kanila. It's just, yun din yung paraan kasi ng Panginoon na makita sa atin siya. Walang hahanga sa iyo kung wala kang ginagawa. Kasi dito sa mundo, lahat nagtatrabaho. Alam niyo paano sila namamangha, i-admire ang pagiging Kristyano natin? But syempre, wala namang tao na nai-impress sa salita. Di ba? Wala namang ganun eh. Di ba? Tanda mo na nag-asa ka pa kung kanino, ganyan. Kailangan may ginagawa tayo. I remember my testimony back, alam niyo naman ang testimony ko before, from yung buhay ko noon, until yung buhay ko naubos ako and everything, the Grab driver ako, ginawa ko ito, the pride, ginawa ko, alam mo yun, kasi ang Panginoon, inaayos tayo eh. If you are not willing to change and if you are not willing to follow and obey what God is telling you, mahirap eh. Hindi natin maabot yung kasi marami din tinuturo sa atin ng Panginoon eh. Amen? Ang kagandahan, alam na natin ang pagtuturo ng Panginoon ay hindi sakit at hindi kaguluhan at hindi masama. Tinuturuan niya tayo through the word. At tinuturo niya kung saan tayo pupunta. Nang sa ganun paano, lalo tayong lumakas. Kaya yung pagsubok, dumadaan sa atin yan. Hindi niya gawa yan, hindi rin siya nag-cost yan. Nagko-cost yan, tao, mundo, kalaban. At minsan, syempre, sa maling desisyon natin. Pero syempre, pagka yan, rumanas tayo niyan, doon tayo tumitibay eh. Doon tayo lumalakas. Doon natin mas nalalaman ngayon kung anong dapat natin gawin. Doon yung lumahaba, doon yung long suffering, doon yung patience. Nade-develop yung patience natin because ano ba sabi ng word? Faith and patience inherit the promises. Amen? Nang sa ganun, pag dumating yung pinakahanda na para sa iyo, handang-handa ka para tanggapin yan. Ayaw naman ng Panginoon na bigla lang mapunta sa iyo yan. Hindi, wala. Nasama niya, Ama, pag gano'n. Amen? Kasi we work, pero never naman tayo napagod. Bakit? Kasi hindi naman talaga tayo nagtatrabaho for ourselves or for anyone. We're actually working for Him. Yun na lang tingnan natin, yun ang perspective natin. Go on the next slide. Next slide says Colossians 3 verse 23 to 24. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Knowing that from the Lord you will receive what? The reward of the inheritance for you serve the Lord Christ. So mga kapatid, do not grow weary in doing good. I pray that this message somehow is a reminder for each and every one of us. Sabi ko nga sa inyo, itong message na ito, alam na natin, nabasa na natin to, alam na natin ito. Ang tanong na lang ng Holy Spirit sa atin is, anak, alam mo na ito eh. Kaya lang, ang tagal-tagal na eh. Parang hindi pa lumalabas. Ba't gano'n hindi pa ginagawa? Parang alam mo yun, parang yung sinasabi ni Holy Spirit, di ba? Ito na nga, pinaalala ko sa iyo, ito ka. Ito ka.
Baka naman pwede. Hindi mo yun, alam, excited ako. Sabi nga pang excited ako, i-bless ka eh. Excited ako. Andiyan na yung blessing sa'yo. I'm so excited to bless other people through you. Kaya ako pinapaalala sa ito. Kasi simula pa lang ng taon, mga kapatid. Simulan natin simulan natin from the Lord. Simulan natin na, alam mo yun, na ramdamin natin talaga na asamin natin yung mga things and yung pangarap ng Panginoon para sa atin. Nandito ang Panginoon, hindi malayo, nasa loob natin. And I truly believe na lahat kayo kinakausap din ng Holy Spirit ngayon, anak. Nandito na siya ito eh. Ito na nga ho, tinuturo na rin at naiuulit ni Pastor sa inyo. Pakinggan nyo ito. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Di ba? Sabi kasi nito, do not grow weary in doing good and manifesting Jesus. Bakit? Kasi pag nangyari yan, lacking, nothing ka na. At ang matindi pa rito, may bonus ka pa. Kaya nga, in this 2024, put these words to mind sa inyong puso, sa inyong isip, lahat ng binasa natin ngayong gabi ito, lahat ng narinig natin. Kasi kapag naniwala ka dito, you'll see it in action in each of your lives. At kapag yan lumabas, I'm so excited for you. Hindi lang ako excited, si Holy Spirit, ang Panginoon, excited sa bawat isa sa atin. Amen? I'll end with this in my last slide. It says in Galatians 6 verse 9, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. I believe lahat ng mga pinagdaan nating season in the past, may mga up and downs, may mga hindi magaganda nangyari, pero lahat ng mga hindi magaganda nangyari, lahat ng mga disappointments, lahat ng mga failures, lahat naman yan tinibay tayo. And we have the Holy Spirit in us, nandiyan ang Panginoon na tinulungan tayo na malampasan natin ang lahat ng yan. And I truly believe this season is now. This season is a season that we will reap in the name of Jesus Christ. And madalas kapag nandiyan na yung harvest, nandiyan na madalas yung kalaban double time. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin dyan, do not lose heart. This is your season to reap. So don't grow weary while doing good, because you are good. Amen? Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Siguro kung ito mga nakaraang taon, ito mga nakaraang buwan, somehow parang may tapos pa, may kulang pa, may ganito pa. This season, hindi ka lang basta magiging sapat o eksakto. May sobra. May bonus. Nag-uumapaw, siksik, liglig ang bigay ng Panginoon para sa atin. Amen? Amen. So that is what I have for you guys tonight. I just pray na nakuha ninyo ito. I just speak blessings to each and every one of you. I speak breakthrough to each and every one of you dun sa inyo na mga palaging, alam niyo, palaging siguro somehow meron sa inyo rito na somehow parang ganoon, ba't ganoon, parang wala natitira. Sakto naman, pinagkukulang, pero parang laging ganito, laging ganyan. Ngayon, naalala ko doon, may-share ko lang sa inyo. Pag naalala si Ruth, di ba? Ganoon naman nung umpisa, di ba? Ano lang, mga sobra. Pero tutusin si Boaz, sinabihan niya ng mga tao, bigyan niyo ng sobra. Actually, yung mga sobra na nakukuha ninyo, kahit konti, galing din sa Panginoon yan eh. Pero it will come a time, and that time is this year. Matatanggap nyo yung dapat na para sa inyo. Yes, we don't deserve it, but because Jesus Christ died on the cross, the bad that we get, the bad that we deserve, we don't get, but the good that we don't deserve, we get. Yan ang Panginoon. So ngayong taon na to, tanggapin mo. The things, the dream that God has put in your heart, God is able to make that happen in your life more than you can think, dream, or imagine in the name of Jesus Christ. Kung yung inikita mo, yung nakikita mo, yun lang, magulat ka. Sobra pa pala doon. Baka nga minsan hindi mo pa akalain na kung ano yun na alam mo na, grabe, hindi ko minsan sukat akalain na abot dito. Alam mo, Panginoon ganyan. God is a God of surprises also. Remember that. Amen. Hindi ka na sinusurprise ng masama, isusurprise ka niya. Talaga pag na-surprise ka, lalat yung mata mo, mapapaiyak ka na lang. Maraming salamat, Panginoon. Thank you. And that is when you remember all the good that you've done is not wasted. Lahat ng mga encouragement mo na kahit na minsan, parang alam mo, minsan parang wala ka ng, alam mo, parang may problema ka na, pero kailangan mo bang damayan to? Kasi may problema na ako, pwede bang ako na lang muna? Pero dinamayan mo pa rin. Yung mga bagay na yan yung mga ipapaalala sa ng Panginoon, yung mga bagay na ginawa mong yan, na hindi mo pinabayaan yung ibang tao, na nandiyan ka para sa kanila.
This is it. Ito yun. And this is year. Yung year na yan. This is this year. In the name of Jesus Christ. Napakabait ng Panginoon natin. Yung mabait na Panginoon na yan, yung dakilang Panginoon na yan nasa loob mo, ilabas natin. Bakit? Hindi lang ikaw yung mabibless dyan. Ang daming naghahanap ng kasagutan, ng kaligayahan, ng pag-ibig sa labas. Doon tayo nagagamit ng Panginoon. So, patuloy natin gawin ito. Dahil ibang klaseng impact ang magagawa nito. Lalong-lalo na doon sa mga ligaw na tao at lalong-lalo na hanggang ngayon wala pang mga Diyos. Diyan tayo papasok. Amen? Amen. So that is what I have for you guys tonight. Praise God. Brother Ron, Brother Seth. Yeah, can't really add anything to that. We're open for questions. If anybody has some questions, feel free to type them in the box so we can get. Yeah, I'm just filling in for Brother Secho. There's a question here out of topic daw from Sisnabi. Kindly expound the clear difference between poverty mindset or nagtitipid with good stewardship. Pastor Ikaw na, Macho? Brother Ron. Ikaw na mauna, bro. Okay. Yeah, so okay, magkaiba kasi yung poverty mindset na nagtitipid with yung nagtitipid for good stewardship. Kasi it may look like the same thing outside, but inside, what is your intention? Yung poverty mindset is nagtitipid ka kasi you fear lack. You fear na mauubusan ka, you fear na mauubos, you fear that you won't have anything again. Di mo alam yun yung pagtitipid na mali, But there is a right way to be, I wouldn't call it frugal, but more on, in good stewardship, being a good steward. Pero hindi ka nagkukuripot kasi you don't fear lack. Those who trust in the Lord shall lack no good thing. Diba? Yun naman nakasulat dun sa Psalms. So, again, it's not the action but the intention. If you're worried na wala na, last na to, wala na ganyan, then God is not your source. Diba? So yun ang poverty mindset. But if you have a word from God and you know that, okay, maybe a time of there's something coming up, see, Joseph was given the wisdom to store up grain because he knew that there was going to be a time of famine. So he had the wisdom to prepare for that season. Di ba? So yun, hindi sa pagtitipid yung ginawa niya. That was an act of wisdom, and that's actually good stewardship because it fed his people, for several years kahit na may famine, nakapaghanda siya. Di ba? So again, the outside action may look the same, but we gotta check the heart and ask why do we do the things that we do. So, So, para sa akin, pagdating dyan sa sa poverty mindset, marami kasi mga example ng poverty mindset, masyadong malawak, So, ang kailangan lang naman dito, makikita mo dyan, when it always involved, pagka may na-involved na yung fear, doon mo na malalaman na somehow hindi ka rested kay Jesus kasi natatakot ka. Ibang usapan din naman yung wisdom. Ang usapan din yung wisdom, sinasabi ng Panginoon sa yan, para syempre paglaanan yung kinabukasan, paglaanan yung future. Kaya nga doon na, before, I already shared that to you. Di ba, remember, the unjust steward, kinomed ng Panginoon yun. Hindi naman niya kinomed, pag sinungaling niya, kinomed lang yun, dahil iniisip niya yung kinabukasan. So, sama, importante rin yun. Kasi baka mama, hindi, bigay mo lang, bigay mo lang, bigay mo lang. Wala ng wisdom. Diba? Ngayon, kung kinukuha mo to at may ginagawa ka para sa kinabukasan, kaya ka nagtitipid dahil pinaghahandaan mo itong ganito, pinaghahandaan mo yung ganyan, itong mga parating na araw, or investment man yan, or insurance man yan, or para dito yan. Kaysa naman yung iba na hindi nga kumukuha ng insurance, tapos nga din naman pagka nagka-problema at naunahan ng kaaway. Nakuha niyo ako, wisdom pa din eh.
wisdom pa rin papasok yan. Basta ang sa akin, para malaman mo yan, it always involves fear. Kung nagkaroon ng takot. So, tanggalin mo yun. Kailangan magkaroon ka ng peace. And that peace outcomes wisdom para malaman mo kung paano mo di-disperse at kung paano mo gagamitin yung ibigay sa'yo ng Panginoon. How you properly steward the things of God. So, yun lang. Thank you for your responses, Pastor Macho, Brother Ron. Yung fear nga talaga, no? Pero is it possible to be wise? I'm just wondering, just speaking, you know, if it's possible to be exercising wisdom na hindi mo alam pala na you are operating in fear, could that happen, Pastor Macho? Kasi when you're operating in wisdom, wala kang mararamdamang fear kasi wisdom, peace yan from God Okay. So, kapag may fear, hanapin mo kung saan nanggagaling and then address mo. Bibigyan naman ni Holy Spirit. Alright. Yep. I mean, there's always worldly wisdom and godly wisdom. So, diba, much of what we call wisdom could be wisdom, but is it worldly or is it godly? So, yun nga, sometimes we do things with the right intention. Actually, kahit sabihin mo yung poverty mindset, hindi naman bad yung intention nila eh. You know, their intention is to survive. Their intention is to, make it through and to tipid nga lang, it's not considering the heavenly resources that we have. It's not considering the greatness and the goodness of God that is available for us who believe, diba? So, could be wisdom, but yun nga lang, hindi nga godly. So, again, it doesn't have to be, you don't have to have a bad intention to miss out on grace and God's blessings, Diba? You could just, when you operate in the flesh, yun yung problem. But yeah, we just got to be careful kasi nga it's fear. Diba? Whenever we're operating out of fear, we are not experiencing the perfect love of God. Diba? He who fears has not been perfected in love. It's 1 John 4. Amen. So we should be operating in faith even in stewardship, diba po? That's how we can live to please the Lord if we are operating in faith. So, any other questions? Mga kapatid, baka you have And I mean, walang- just an additional thing also, but I just want to clarify that poverty it's not a financial state, it's not how much or how much you have or don't have. Hindi yun yung poverty, because you could be the richest person financially but have an empty life. That's poverty. You could be like Joseph when he was sold as a slave. He was literally stripped naked, sold like livestock, and yet the Bible calls him a prosperous man. Why? Because he knew God. So it's not what you have, but who you have that determines your prosperity. Iba yung prosperity, iba yung riches, iba yung being poor financially, iba yung poverty mindset. Diba? So you could have all these possessions but still have a poverty mindset. So it's definitely not it's about knowing who God is and who you are in Christ and knowing who you have. So yun lang. Yes, that's so true. Thank you, bro. It's a state of mind, I guess, no? Yung parang when we believe that we are blessed, that's a permanent thing. So miski ano Amen. yung, yeah, so whatever our condition is, financially, we still continue to be blessed. So, Yeah, but at the same time, um, I mean, just because that's it doesn't mean that we shouldn't desire to have resources because whether we like it or not, it takes resources to minister, it takes resources to to move and to travel. You can just go down the street, you're gonna spend money, So it takes resources. It's about the right stewardship of wealth, not the amassing of it, but the usage of it for the kingdom. So we have to remember that it's not a sin to have those resources. It's about being a good steward of it. Imagine, ito yung madalas ko tinatanong,
Imagine what God can do with a multi-billionaire with the right heart. Diba? Not just someone who spends on flashy cars and mansions or whatever. I'm not against all that. If God wants to bless you, God wants to bless you. You know, but you have to guard your heart that your possessions don't possess you. You know, those are just material things, and they don't determine your value whatsoever. But if you are a good steward and you share the same heart as God, imagine what God can do through you if you had all those resources for the kingdom. So again, it's not uh we are to be content in every situation, but we shouldn't stop desiring to be more usable for the kingdom. Remember, we don't exist for ourselves only. You know, we exist to be a blessing to one another. So yun lang. Amen. Correct. Yan ang true definition ng contentment. And remember, ang prosperity, it's not, hindi naman yan yung sukatan dyan. It's not about what you have. It's about who you have. Kaya nga si Joseph, di ba, he was considered a prosperous man already even before he became second in command. Wala tayo dito, prospered na eh. Already have Jesus Christ. That's up to you, paano natin manage yan. So good, so true. Thank you. Thank you so much. Any other questions, mga kapatid? So I'd like to just welcome a friend of mine. I invited him just tonight, si Anthony Miro. And I'm just happy to see you, bro. Thank you for attending. So any other questions? I think we're good. Maybe you can close us in prayers, Sister. Whoa. Okay. This is an honor. We thank you, Father God, that for this word through Pastor Macho. And thank you that we have this online Bible study, Lord. Thank you for their faithfulness. Me, Brother Ron, Pastor Macho, and even Brother Setcho, Father, for ever since that we started 3 years ago, or as far as I'm concerned, it's been 3 years. It could have been more, Father, itong online Bible study. And we just thank you that we have been recipients, Lord, of your word. And you are so faithful that we have been consistently, slowly, but surely, in different pacings, Lord. We have been transformed, Father God, and we continue to see how our minds are being renewed by the washing of your word. We just thank you, Father, for our brothers, our metanoia brothers, Lord, for how they have really walked the walk, Lord, how they have modeled the word, especially when it had been really difficult, Father God. It would have been easy to make excuses, not to show up for online Bible study or for even for Saturday worship, Lord. So easy, Lord. But they have modeled it for us, Lord, and we just see for our own, in our own lives, in the lives of people we journey with in this group, Lord, just how powerful your word is. And so we thank you for this, Lord. We thank you for how you have been growing us in our faith and in the knowledge of you. So we speak blessings, Lord, over everyone in this group online. And we look forward, Lord, for your faithfulness to bear fruit, Lord, that we may continue to live to please you, Father, in every way. So we thank you, Lord, for this, and we pray all of this in Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you. Right. Amen. Happy New Year again. New Year. New Thank Year. you. Everyone. Amen. God Amen. bless you.